So, syempre, unang-una na natitignan natin sa isang business kung maganda siya is yung profitability, di ba? Sa lahat naman tayo, kapag papasok sa isang business, ang talagang pinaka-goal natin ay yung kumita, which is to earn profits, di ba? So, let's look at the profitability of having a coffee shop business. Now, before I show you the profitability of a coffee shop business, I just want to show you a client testimonial of ours. Isa sa mga coffee spot franchisee po namin ito. So, sabi niya dito, opo sir, for sure, nag-extend na po kami oras. Pakiramdaman pa din namin flow. Pero bitin po ng 10 p.m. Haha, dami pa humahabol pag gabi. So, dyan natin nakikita na talagang ang coffee shop, patok talaga siya na business. Kasi biruin mo, 10 p.m. na, marami pa rin naghahabol ng mga customers kung open sila. So, they have to decide to extend yung kanilang hours of operation. And naka 20,000 plus sila. May voucher po kasi, so net namin 13,000 pesos. And then, kagabi, naka 10,000 pesos net po kami. So, just imagine, no, sa isang araw, supposed to be dapat 20,000 pesos dahil nga may voucher sila, so 13,000 yung naging net. And then the following day, 10,000 pesos. So, yan po yung profitability ng isang coffee shop business. So, again, yung mga examples na ibibigay ko sa inyo dito are from the details that we have with our own franchise package pagdating sa coffee shop, which is yung coffee spot nga. So, dito, sa single shot espresso, makikita natin na nakalist na dito yung cost, yung suggested retail price, and yung SRP, tapos yung profit. Pag nakita mo yung profit, nasa 87% para sa single shot espresso. Biruin mo ang cost lang ng isang single shot espresso sa amin sa coffee spot ay 8 pesos and 77 cents. Pero ang suggested retail price nito ay 65 pesos. Meaning to say, yan yung amount na bibilhin ng mga customers mo pagdating sa iyong coffee shop. So, ang profit mo dyan, since 87%, kikita ka ng 56 pesos and 23 cents. Pero syempre, meron tayong ibabawas na 12% VAT. So, magiging net profit after tax mo ay 48 pesos and 43 cents. Then, sa cafe latte naman, hindi ko na po i-discuss yung cost, yung SRP, yung profit, yung 12% VAT. Doon na po tayo agad sa net profit after tax. So, sa cafe latte, sa 8 ounce na cup, 46 pesos and 3 cents. Pagdating naman sa salted caramel na 12 ounce, ang net profit after tax mo dito ay 44 pesos and 32 cents. Okay? So, ang profit mo dito is 51%. And then, ang mocha frap naman, pag 16 ounce, ang net profit after tax ay 47 pesos and 4 cents. Okay? So, eto po yung mga possible na pwede mong kitain net profit after tax na every time na makakabenta ka ng ganito sa iyong coffee shop. So, ngayon, doon na tayo sa daily sales. Okay? So, let's say for example, sa single shot espresso, dahil nasa 48 pesos and 43 cents yung net profit after tax nito, sa isang araw nakakabenta ka ng 10 cups nito. So, ang total net profit after tax mo in a day would be 484 pesos and 30 cents. Sa cafe latte naman, nakakapagbenta ka rin ng 10 cups nito, so you will get 460 pesos and 30 cents na total net profit after tax. Sa salted caramel na 12 ounce, 15 cups naman ang nabibenta mo dito kasi syempre mas marami yung gusto yung salted caramel frap, mocha frap, or kung ano ng mga frappuccino dyan compared sa hot drinks, okay? So, ang kikitain mo dito, total net profit after tax mo ay 664 pesos and 80 cents. Sa mocha frap naman, it's 705 pesos and 60 cents kung makabenta ka ng 15 cups per day. Okay? So, eto, conservative pa po ito. Alam naman natin kung gaano kabenta ang mga frap, ang mga hot drinks, pagdating sa online and even offline na ngayon, pwede ka na pumunta sa mga coffee shop ulit, 'di ba? Nakikita natin minsan pinipilahan pa talaga ang mga coffee shop. So, ang total net profit mo per day ay pwedeng umabot ng 2,315 pesos. Net profit after tax, meaning to say, malinis na po ito, okay? So, eto na talaga yung profit mo kasi naibawas na dito yung 12% VAT, yung costing and everything. So, ayan. So, kung total net profit per day mo ay 2,315, i-times mo yan sa 30 days. Kung nag-ooperate ka ng 30 days, total net profit mo per month would be 69,450 pesos. And then, pag binultiply natin in 12 months, ang total net profit mo per year would be 833,400 pesos.
So, kung tatanungin mo yung sarili mo ngayon, conservative pa po itong computation na ginawa natin, masasabi mo ba sa sarili mo na profitable ang isang coffee shop business? So, ikaw na lang mismo mag-isa ang sumagot niyan based dito sa pinakita ko sa inyo na mga computation.